Kwento ito ng isang detective agency na ang mga miyembro ay may mga espesyal na abilidad. Nagsimula ang kwento habang nasa ilog si Atsushi at walang ibang iniisip kundi pagkain lang dahil sa sobrang gutom na nararamdaman niya. Simula nang palayasin siya sa ampunan ay wala pa siyang kain at wala ding matuluyan. Nakita niya dito ang isang miyembro ng ahensya na si Dazai na nalulunod sa ilog kaya tinulungan niya ito. Ilang sandali lang ay dumating din ang isa pang miyembro ng ahensya na si Kunikida na galit kay Dazai. Dahil sa maingay na kumukulong tiyan ni Atsushi ay nagpasya sila Dazai na dalhin siya sa kainan. Katapos kumain ni Atsushi ay dito na siya nagkwento sa pinanggalingan niya. Sinabi naman nila Dazai at Kunikida na miyembro sila ng Armed Detective Agency kaya naalala ni Atsushi ang narinig niya tungkol sa ahensya na ito na may mga miyembro na nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit hindi makapaniwala si Atsushi na miyembro ang dalawang kaharap niya dahil sa mga kinikilos ng mga ito. Dito na din nabanggit nila Dazai ang kasalukuyan nilang misyon at ito ay ang paghahanap sa isang man-eater tiger na umano'y namamataan sa lugar. Sa gulat ni Atsushi sa narinig niya ay balak niya na sanang umalis ngunit pinigilan siya ni Kunikida. Dito na nasabi ni Atsushi na nakaharap na niya umano ang tigre na ito at gusto siyang patayin nito. Nang si Dazai na ang nagtanong ay naikwento ni Atsushi ang ginawang perwisyo ng tigre na ito sa ampunan na pinanggalingan niya. Ito ang dahilan kaya nagkulang na umano sa pagkain ng ampunan kaya pinalayas siya para mabawasan ang pakakainin dito. Dagdag pa ni Atsushi na palagi niyang nakikita ang tigre na ito saan man siya magpunta. Nagpasya si Dazai na isama si Atsushi sa paghahanap sa tigre at gumawa siya ng sulat para ibigay ni Kunikida sa kanilang pinuno. Ayaw sanang sumama ni Atsushi dahil sa takot ngunit nang ipinakita na ni Dazai ang pabuya ay napilitan na lang si Atsushi na sumama. Pumunta sila sa Tsurumi kung saan huling nakita ni Atsushi ang tigre. Habang naghihintay na magpakita ang tigre ay nagulat si Atsushi nang makarinig ng ingay. Naniniwala siya na nandito na ang tigre at gusto siyang kainin ngunit hindi ito ang nasa isip ni Dazai. Dito na sinabi ni Dazai ang kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon ni Atsushi. Kung bakit bigla itong pinalaya sa ampunan at ang huling araw na nagpakita ang tigre. Nang makita ni Atsushi ang bilog na buwan ay dito na nagbago ang kanyang anyo at naging tigre. Kagad niyang inatake si Dazai ngunit naiiwasan lang ito ni Dazai. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Dazai ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na no longer human. Nagagawa niyang i-disable ang kahit anong kapangyarihan sa simpleng paghawak lang. Dahil dito ay kaagad na bumalik sa pagiging tao si Atsushi. Dumating dito si Kunikida at kasama niya ang iba nilang miyembro na sila Yoshino, Rampo at Kenji. Nagpasya si Dazai na isali si Atsushi sa kanilang ahensya. Nang magising si Atsushi ay nagulat siya nang makita ang isa niyang kamay na anyong tigre. Sinabihan siya ni Dazai na magiging miyembro na umano siya ng Armed Detective Agency. Kinabukasan habang papunta sila Atsushi at Dazai sa ahensya ay nakasalubong nila si Kunikida. Sinabi ni Kunikida kay Dazai na kailangan nilang makarating kaagad sa ahensya dahil may kasalukuyang insidente ang nagaganap doon. Nang makarating sila sa ahensya ay nakita nila ang isang lalaki na may katabing isang babae at bomba. Base sa sinasabi ng lalaking ito ay napag-alaman nilang may galit ito sa ahensya at hinahanap ang pinuno ng ahensya. Unang humarap sa lalaki ay si Kunikida ngunit dahil alam nito ang kapangyarihan ni Kunikida ay pinaluhod nito si Kunikida sa mesa at kailangan makikita nito umano ang mga kamay ni Kunikida. Naisip ni Dazai na si Atsushi ang paharapin sa lalaki dahil siya lang umano ang bago sa ahensya at siguradong hindi pa alam ng lalaki ang kapangyarihan ni Atsushi. Binigyan siya ni Dazai ng mga dyaryo para magpanggap na tagahatid ng dyaryo. Habang kinukumbinsi ni Atsushi ang lalaki ay bigla siyang nakalapit dito at kaagad na ginamit ni Kunikida ang kapangyarihan nito para makagawa ng wire gun at maaga ang remote control ng bomba. Katapos ay mabilis na napabagsak ni Kunikida ang lalaki ngunit nang sandaling mabitawan niya ito ay nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makuha kay Kunikida ang remote control at napa-active niya ang timer. Kaagad na tinulak ni Atsushi ang babae at kinuha niya ang bomba para yakapin ito. Nang maubos na ang oras ay nagulat si Atsushi na hindi ito sumabog. Dito lang niya nalaman na sinusubukan lang pala siya ng ahensya at miyembro din ng ahensya ang lalaki na si Junichiro at magkapatid din sila ng babae na si Naomi. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang kanilang pinuno na si Yakichi. Nagpasya na lang ang kanilang pinuno na ibigay kay Dazai ang desisyon kung pasado ba si Atsushi. Isang araw ay nagkaroon sila ng kliyente na babae na kaagad namang nilapitan ni Dazai para yayain na sabay silang magpatiwakal dahilan para bugbugin siya ni Kunikida. Gusto ng babae na ito na magpatulong sa ahensya para pigilan ang umano'y mga smugglers na namemerwisyo sa kanilang kumpanya. Nagpasya si Kunikida na si Atsushi ang ipadala sa trabaho na ito at ipinasama niya din si Junichiro kaya sumama din si Naomi.
Bago sila umalis ay ipinakita muna ni Kunikida ang litrato ni Akutagawa na kung maaari ay iwasan umano nila. Ayon kina Dazai at Kunikida ay miyembro si Akutagawa ng Port Mafia at isa sa pinakadelikadong miyembro nito. Pinuntahan ni Akutagawa ang isang police station para umano isauli ang nakita niyang bag. Ngunit nakilala siya kaagad ng mga pulis kaya niligpit na lang ang mga ito ni Akutagawa at kaagad din siyang umalis. Pagkapasok ng isang babae ay nagulat siya sa nakita niya at isang bomba pala ang laman ng bag na iniwan ni Akutagawa. Pagkadating nila Atsushi sa isang makitid na eskinita ay dito na nagpakilala ang babae na si Ichiyo at miyembro din ng Port Mafia. Target nila si Atsushi at kaagad niyang tinawagan si Akutagawa. Pinagbabaril ni Ichiyo si Junichiro ngunit hinaraan niya nito ni Naomi. Nang tinutukan na ng baril si Junichiro ay dito na niya ginamit ang kapangyarihan niyang Light Snow. Dahil sa kapangyarihan na ito ni Junichiro ay hindi na siya natatamaan ng mga bala. Nagawa ni Junichiro na masakal si Ichiyo ngunit inatake naman siya ni Akutagawa na kadadating lang. Gamit ang kapangyarihan ni Akutagawa na Rashomon ay ipinakita niya kay Atsushi ang kayang gawin nito. Dahil sa ayaw ni Atsushi na maging pabigat sa ahensya ay sumugod siya kay Akutagawa at nang maiwasan niya ang atake ni Akutagawa ay kinuha niya ang baril at pinagbabaril ito. Ngunit dahil sa Rashomon ay naharangan nito ang mga bala. Inatake ni Akutagawa ang paa ni Atsushi na kaagad namang naputol. Habang inaalala ni Atsushi ang kanyang nakaraan sa ampunan ay bigla siyang nagtransform bilang tigre. Naglaban sila ni Akutagawa at pagkatilapon ni Akutagawa ay pinagbabaril ni Ichiyo si Atsushi ngunit hindi ito tumalab. Nang aatakihin na ni Atsushi si Ichiyo ay inatake naman ni Akutagawa si Atsushi dahilan para mahati ang katawan nito. Ginamit ni Junichiro ang kapangyarihan nito kay Atsushi para mailigtas ito. Nang aatake na sila pareho ay dumating na dito si Dazai at pinigilan sila. Nagtaka si Ichiyo na nandito si Dazai kaya sinabi ni Dazai ang nilagay niya sa bulsa ni Ichiyo. Sinabi ni Akutagawa na aatras muna sila ngayon ngunit balang araw ay babalikan ulit nila si Atsushi. Dito na din sinabi ni Akutagawa ang 7 bilyon na bounty ni Atsushi mula sa black market kaya gustong-gusto ng Port Mafia na makuha si Atsushi para mapasa kanila ang 7 bilyon. Dagdag pa ni Akutagawa na alam ni Dazai na walang makakapigil sa Port Mafia dahil dati din umano siyang miyembro ng Port Mafia. Nang magising si Atsushi ay nasa tabi niya si Kunikida na nagbabantay sa kanya. Alam na din ni Kunikida ang tungkol sa bounty niya at ipinaalam din ito sa kanya. Dahil sa mga sinasabi at kinikilos ni Kunikida ay nababahala na din si Atsushi. Sinabi ni Kunikida na baka dumating na ang worst case scenario kaya pinapaisip siya nito kung ano ang magagawa niya. Pinuntahan naman ng leader ng Port Mafia Black Lizard na si Hiratsu ang isang bodega kasama ang mga miyembro nito para parusahan ang mga may pakana sa pagbebenta ng Port Mafia cargo sa black market. Nakita ni Atsushi ang pagsabog dito kaya pinuntahan niya ito. Pagkadating niya dito ay narinig niya sa mga taong nag-uusap na Port Mafia Black Lizard ang salarin sa nangyari. Na-imagine kaagad ni Atsushi ang mga mangyayari sakaling atikihin nito ang ahensya. Dahil dito ay nagpasya si Atsushi na umalis na lang ng ahensya para hindi na ito madamay pa. Tinawagan niya si Ichiyo para sabihin na aalis na siya ng ahensya at hinamon nito na dakpin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinatawag ni Ichiyo ang Black Lizard. Kaagad ding pinatawag ni Hiratsu ang dalawang commander nito na sila Michizo at Jin.